Hello science fans! Nabalitaan niyo na ba yung mga dating apps katulad ng Tinder at Bumble? At napapansin niyo na ba na ang mga gumagamit nito ay parang hindi kayang pigilan ng mga sarili nila? Baka hinahanap lang nila ang kanilang one true love. Pero parang merong kakaiba. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga dating apps na ito ay hindi lang nakadesign para i-match kayo sa ibang tao? Pero naka-engineer din siya para i-hack ang ating mga utak para ma-addict tayo sa kanila. Sa video natin ngayon, pupunta tayo sa realm ng dating app psychology. Bakit nga ba nakaka-addict ang mag-swipe left o mag-swipe right? Paano nakokontrol ng mga apps ang ating brain chemistry? At ano ang science sa likod ng pagdi-date in the digital realm? Bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology. At kahit alam ko ang chemistry ng pag-ibig, hindi po ako nito pinipigilan na kiligin. Isa rin po akong guro. At umaasa po ako na sa mas maraming science na malalaman ng ating mga estudyante, mas magiging kaya nilang mag-decide in a responsible manner. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong nakikipagkwentuhan tungkol sa mga nerdy and geeky things na tungkol sa STEM dahil excited ako sa kanila. Bago natin pasukin kung paano iniimpluwensyahan ng mga apps ang ating dating behavior in the digital age, puntahan muna natin ang basics. Pag-usapan natin ang dopamine. Ang dopamine ay isang neurotransmitter, isang hormone referred to as the brain's feel-good chemical. Ang dopamine ay nagbibigay sa atin ng mga pakiramdam ng motivation, reward, at pleasure. Pag gumagamit tayo ng dating apps, pag nagkakaroon ka ng match, ng like, o kaya kahit simpleng notification, nagkakaroon ng kadagdagang dopamine ang iyong utak. At ang brain response na ito ay katulad ng nangyayari pag nanalo ka ng pera sa casino or pag kumakain ka ng paborito mong dessert. Pero ito yung catch. Ang dopamine, hindi lang niya nire-reward ang mga success mo. Pinipilit ka rin niyang maghanap pa ng karagdagan nito. Ang tawag dito ay ang dopaminergic reward system. At isa siya sa mga rason kung bakit nakaka-addict ang mga dating apps. Ang nakikita natin sa mga research ay yung mga intermittent rewards o mga rewards na hindi binibigay in a predictable manner ay mas effective para mag-reinforce ng behavior. Ang konsepto na ito ang nag-e-explain din kung bakit nakaka-addict ang magsugal o kaya gumamit ng social media. Kapag gumagamit tayo ng dating apps, yung pakiramdam ng anticipation na magkakaroon tayo ng match ay ina-activate ang portion ng utak natin na nakakonect sa reward processing. Tinatawag itong nucleus accumbens. Kahit possibility pa lang ng match, na-activate na siya. Kaya minsan, yung mga tao, oras na ang dumadaan, ginagamit pa rin nila yung app. At alam niyo ba na ang mga dating apps ay sadyang gumagamit ng mga principles ng behavioral psychology? Ang ginagamit nila ay yung tinatawag na operant conditioning ni B.F. Skinner, kaya masyadong engaged ang mga tao pag ginagamit nila ito. Katulad ng mga pigeons na pinag-aralan ni Skinner, nag-respond sila sa mga unpredictable rewards. Ang mga gumagamit din ng dating app ay nadadrive para mag-swipe continuously para magkaroon sila ng match at mga messages. Dahil ang mga ito ay nagsisilbing social validation. At ang lahat na ito ay gumagawa ng addicting cycle around anticipation at excitement sa bawat interaction na pwedeng maganap. Pero napansin din niyo ba na ang mga dating apps ay hindi lang nagmamatch ng mga tao, pero parang ginagawa din niyang laro or games ang paghahanap ng pag-ibig. Yung pag-swipe left o kaya pag-swipe right ay nagmi-mirror ng mga mechanics ng slot machines, kung saan bawat hila natin ng lever ay isang pagkakataon para magkaroon tayo ng reward. Ang disenyo na ito ay connected sa variable ratio reinforcement schedule,
kung saan nakikita natin na pag hindi necessarily consistent o kaya unpredictable ang reward system, mas nakaka-addict yung behavior. Sa paggamit natin ng mga elemento ng game design, ang mga dating apps ay gumagawa ng isang experience na habang naghahanap ka ng partner, para ka ring naglalaro ng game. Yung mga features katulad ng streaks, badges, at match percentages ay nagbibigay ng feeling of accomplishment. Tsaka na parang nakikipagkompetensya ka. At ito ang dahilan kung bakit active ka sa platform. Actually, karamihan ng mga apps ay gumagamit ng ganitong disenyo. Kaya hindi na rin nakakapagtaka, kaya meron tayong habit ng doom scrolling o kaya yung mindless social media consumption. At yun nga, marami ng mga pag-aaral na nagsasabi na itong mga disenyo na ito ay sinasadyang ilagay para tuloy-tuloy ang user engagement ng mga apps. Ngayon, ang internet ay ang ating matchmaker kahit hindi tayo gumagamit ng dating apps. Kasi kino-curate niya yung content na nakikita natin para mag-align sa mga tastes at preferences natin. Yan yung nire-refer nilang algorithm ng mga content creators. Ang mga dating apps ay gumagamit ng machine learning para ma-optimize ang mga profiles na nakikita mo. At gumagawa ito ng illusion na ang perfect match ay isang swipe away lang. Ang tawag dito ay illusion of control. Pakiramdam mo meron kang control sa nangyayari pero wala naman talaga. At ang catch ay ganito gumagana ang mga giant corporations para kumita sila ng malaki. Habang mas matagal ka sa app, mas malaki ang kinikita ng mga korporasyon na ito dahil sa mga advertisements at pati na rin sa mga premium content. Sa pagdi-date, parang ang ganda na meron kang endless options, di ba? Pero ang sinasabi ng research ay hindi ito totoo. Why are you crying? Sometimes, pag masyado kang maraming pinagpipilian, pwede kang magkaroon ng decision fatigue at dissatisfaction. Ang konsepto na ito ay tinatawag na paradox of choice, na pinasikat ng psychologist na si Barry Schwartz. Pag tayo ay pinapakitaan ng napakaraming profiles, pwede tayong mag-struggle na gumawa ng desisyon o kaya pwedeng pakiramdam natin hindi tayo ganun kasatisfied sa mga matches natin. Sa mga dating apps, ang tawag dito ay FOMO or Fear of Better Options. Minsan nag-hesitate tayo mag-commit sa isang match kasi feeling natin baka may mas magandang option na meron out there waiting na ma-swipe natin. At ito naman ay nagdudulot ng choice overload kung saan napaparalyze na tayo at hindi na natin alam kung ano yung gagawin kasi ang daming choices. Ngayon, paano ito nangyayari? From a neurological perspective, ang choice overload ay nag-activate ng anterior cingulate cortex, ang parte ng ating utak na responsable sa pag-weigh kung anong desisyon ang gagawin natin. Pag laging na-activate ang region na ito, pwede talagang mapagod ang ating utak. Kaya minsan, bigla na lang nating tinitigilan yung app o kaya tuloy-tuloy lang yung pag-swipe natin pero hindi talaga tayo sumasaya. And interestingly, according sa mga research, ang mga taong na-meet ang kanilang partner sa mga tradisyonal na paraan ay nagre-report ng mas mataas na satisfaction kumpara sa mga nakilala sila sa mga dating apps. At ang isang posibleng dahilan nito, kasi hindi naman overwhelming ang dami ng options natin pag sa real world tayo naghahanap ng mga i-date natin. Kaya, masakit man sa puso o kaya sa isip, kailangan nating tanggapin na ang mga dating apps ay hindi talaga nakadisenyo para hanapin ang soulmate natin. Pero bakit? Kasi ang number one goal nila ay i-maximize ang user engagement. At ito ay nagdudulot ng conflict of interest dahil ang mga users ay naghahanap ng meaningful connection pero ang mga developers ay gusto lamang patagalin ang paggamit natin ng app. For example, yung mga apps na gumagamit ng algorithms na nabanggit natin kanina ay strategically dinedelay ang mga matches
o kaya dinidiling nila yung pagpapakita ng mga compatible profiles. Ginagawa ito ng mangilan-ngilang beses para i-promote ang paid subscriptions. Rooted ito sa concept na tinatawag na scarcity principle, isang psychological phenomenon kung saan pag feeling natin konti lang ang options, mas gusto natin siya. Sa pagbabawas ng mga matches na pinapakita sa atin, ang mga apps ay pinaparamdam sa mga tao na kailangan nilang mag-invest sa premium features kasi doon nila makikita ang true love. Aside from that, yung endless scrolling design na dinudulot ng tinawag nating intermittent rewards ay ine-exploit ang concept ng flow state, kung saan ang mga users ay nawawalan na ng sense of time. Ayoko na magsalita! Ayoko na! Tapos na yun, okay? Lahat tayo, kahit gumagamit pa tayo ng dating app o kaya social media, ay guilty nito. Kasi ang mga apps ay engineered to work that way. In fact, ang dating app industry ay pinoproject na kikita ng $8 billion ngayong 2025. Ang laki ng financial incentives, di ba? Well, tanggapin na natin na ang mga dating apps ay hindi lang mga tools para makahanap ng pag-ibig. Sila ay mga sophisticated psychological machines na nakadesenyo para i-engage ang ating mga utak sa mga paraan na hindi natin agad-agad nare-realize. Sa pagpapataas ng levels ng dopamine sa ating utak pag nagkakaroon ng match, papunta sa pag-overwhelm sa atin sa dami ng choices, at pati na rin sa pag-gamify o paggawa ng isang laro sa pag-ibig. Ang mga apps na ito ay hinuhubog kung paano natin ina-approach ang pagkakaroon ng mga ka-relationship in the 21st century. Pero ngayon na mas naiintindihan nyo na yung science behind these apps, siguro mas responsible na ang paggamit natin sa kanila. Kailangan ma-recognize natin yung tricks, mag-set ng boundaries, at maghanap talaga ng mga meaningful connections kesa yung endless scrolling or swiping. After all, ang goal diba ay hindi lang maglaro. Kailangan nating manalo sa pag-ibig. Pero ano sa tingin mo? Ang mga dating app ba? Useful o pinagkakakitaan lang tayo? May success story ka ba na gusto mong i-share? Kwento nyo naman sa comment section below.